Bangkay ng batang biktima ng pambubuli sa Mangaldan, Pangasinan isinailalim sa autopsy ngayong araw. May live report ng aming partner na si Jasmine Gabriel Galban. Partner? Partner, sa Miyerkules na ililibing ang 11 anyos na biktima ng umano'y pambubuli at pambubugbog ng mga menor de edad. At bago ang kanyang libing, umaasa ang kaanak ng biktima na sana'y lumabas na ang resulta ng autopsy para maliwanagan na ang lahat sa kung ano talaga ang ikinamatay ng biktima. Isinailalim sa autopsy ngayong araw ang bangkay ng 11 taong gulang na bata na umano'y namatay matapos bugbugin ng mga menor de edad sa barangay Salay, Mangaldan, Pangasinan. Malaking tulong umano ang resulta ng autopsy para matukoy ang tunay na dahilan ng pagkamatay ng bata, lalo pat may ilan pang anggulo na iniimbestigahan ng pulisya hinggil sa pagkamatay ng biktima. Sa isinagawang case conference ng pulisya, may ilan umanong testigo na nagsasabing mismo ang ama ng biktima ang minsan nananakit sa bata. Hindi na nagpaunlak ng panayam sa harap ng kamera ang ama ng biktima, pero mariin niyang itinanggi ang aligasyon. Iginiit din ng kaanak na hindi kayang gawin ng ama ang pananakit sa kanyang anak. Pinasasama nila yung anak ko. Samantalang mahal naman yung mga anak niya. Tuloy-tuloy po ang ating investigation para lang po maliwanagan lahat. No? After ng autopsy, malalaman natin kung ano yung talagang cause of death. Nauna na naglabas ng pahayag ang pamunuan ng Pangasinan Provincial Hospital na puno ng pasa ang katawan ng batang biktima nang dalhin siya sa ospital. Base sa x-ray result ng biktima, may pulmonya raw ang bata. Lumalabas din sa laboratory test ng bata na above normal ang white blood cell na umaabot sa 30,000 per microliters. Nakitaan din siya ng septic arthritis o pamamaga ng kasukasuan. Sakaling namatay ang biktima sa pambubugbog, makikita umano sa resulta ng autopsy kung bata o matanda ang nambugbog sa biktima. Diyan din magbabase kung gaano kasibir at siyempre kung anong part ng katawan. Inaasahang ilalabas ang resulta ng autopsy makalipas ang 2 araw. Kasama si Anthony Alistair Taniado, ako si Jasmine Gabriel Galban, naghahatid ng Balitang Amyanan. Partner, mag-iisang linggo ng patay yung 11 anyos na bata, bagamat tuloy-tuloy pa rin at mas puspusan pa yung isinasagawa naman na investigasyon ng PNP, lalo pat kung nung nagdaang mga araw ay nakasentro lamang sila doon sa 3 menor de edad na itinuturong responsable sa pambubugbog sa biktima. Sa ngayon, partner, medyo malawak na yung saklaw ng kanilang investigasyon dahil lumalabas na tila sangkot din daw yung tatay ng biktima dahil may mga nakuha din silang mga testigo or witness na magte-testify na may mga incidents or may mga pagkakataon na itong bata ay nasasaktan din ng kanyang ama. Kaya naman napaka-importante, partner, yung magiging resulta ng autopsy dahil dyan natin malalaman kung ano nga ba, number 1, yung cause of death. Pangalawa, halimbawa na namatay talaga sa pambubugbog itong bata, ay matitrace din daw dyan kung matanda ba o mga bata ba ang may kagagawan ng pambubugbog sa biktima. Halimbawa, partner, na mapatunayan na mga bata yung involved doon sa pagkamatay ng bata, kung ito ay doon sa pambubugbog, ifa-file daw ng PNP yung kaso laban doon sa 3 menor de edad. Bagamat sila yung menor de edad, ifa-file pa rin daw sa piskalya. Bahala na raw ang piskalya na mag-assess kung i-dismiss yung kaso o kung ito may probable cause ay iaakyat at kung paano yung magiging setup. Pero halimbawa naman daw na mapatunayan na hindi minor yung gawawa at medyo may edad, mas malawak na investigasyon ang kanilang isasagawa, partner. Okay. Partner, yung 3 menor de edad, nasaan sila ngayon? Meron na bang ginawang aksyon ang MSWD para mabigyan man lang ng advice itong family ng mga involved na minors? Partner, ayon sa authority, yung mga magulang pa mismo ng mga bata ang nagpunta sa MSWD. Actually, sila daw yung mismong nagpunta sa tanggapan ng MSWD para makipag-usap at malaman kung ano ba yung nangyayari dahil sa atin na lamang din nila nalaman na kumbaga
nai-involved yung kanilang mga anak nung time daw na sila ay kinausap mismo ng mga barangay officials. Sa ngayon, partner, wala pang magawa ang DSWD kung hindi hintayin pa din kung anong yung magiging aksyon ng PNP. Hihintayin pa din yung resulta ng autopsy kasi partner, sa ngayon medyo maaga pa daw na gumawa ng aksyon ng MSWD dahil kung tutuusin, wala pa naman talagang desisyon na isailalim sa rehabilitation treatment itong mga bata or isailalim sa counseling, partner. So, magdedepende lang yung aksyon ng MSWD kapag lumabas na yung resulta ng investigasyon na ginagawa ng PNP. Yes, partner. Magdedepende lamang yung kanilang magiging aksyon once na lumabas na yung resulta ng autopsy. Dahil, partner, may mga testigo ring nakuha ang PNP na sinasabing wala naman daw nangyaring pambubugbog. Hindi daw binugbog ng mga menor de edad itong bata. Kaya medyo malawak yung saklaw ng investigasyon ngayon, partner. Aantabayan na nating lahat ang magiging resulta ng autopsy at aantabayan din natin kung ano nga ba ang magiging aksyon ng MSWD. Alright, maraming salamat, partner.